Dominant protector. Credit to the author. 1141-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Cheryl, nasaan ang mga damit ko? Nakahinga ng maluwag si Josephine nang lumingon si Terence. Wala siyang pakialam kung patuloy na naghahanap si Terence, ngunit hindi ito ang lugar. Nasa harap siya nina Cheryl, Yasi, at Trixie. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makita ng lahat na ipakita niya ang kanyang katawan kay Terence ng ganito. Bakit bigla ka na lang nahihiya, Josephine sis? Di ba sabi mo palagi mo itong ginagawa kasama si Cheryl bro? Nakangiti pa rin si Yasi. Lalong namula ang mukha ni Josephine. Iyon ay kapag siya ay nagyayabang at nakikipag-away kay Yasi at Cheryl. Hindi niya inaasahan na hihilahin ito ni Yasi. Pulang mansanas ang kanyang mukha, at mahinang ngumiti si Cheryl. Tila walang nangyari sa pagitan nila ni Terence, kung tutuusin. Kahit papaano, dapat siya ay nasa parehong sitwasyon kasama si Terence gaya nila Yasi. Pakiramdam niya ay gumaan ang pakiramdam niya. Yasi, itigil mo na ang gulo, kung hindi, puputulan ko ang labi mo. Oh! Yasi subconsciously tinakpan ang kanyang mga labi, shut up. Lumingon siya kay Terence. Shield bro, kamusta? Kalmado lang si Josephine habang hawak niya ang kanyang dibdib, handang umahan kasama si Cheryl para kumuha ng damit. Halos mabaliw ang sinabi ni Yasi. Tumitahimik na rin si Terence at lumabas si Yasi. Hindi ko alam. Sabi ni Terence, medyo bigo. Kung gayon alin ang mas mahusay. Sa akin o sa kanya. Nagpatuloy si Yasi sa pagpindot. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Terence kay Yasi. Ano ang sinasabi niya, kailan pa niya ito hinawakan? Dapat maging mas maingat si Yasi sa kanyang mga salita. Hindi niya namamalayan na lumingon at nahuli si Josephine sa gilid ng kanyang mga mata. Bahagyang binagalan din ni Josephine ang kanyang mga yapot nang marinig niya ang mga salita ni Yasi, hindi sinasadyang lumingon kay Terence. Nagka-eye contact ang dalawa sa sandaling iyon, at muling namula ang mukha ni Josephine. Nakahubad pa siya sa sala. Hindi na ito mapapanood ni Cheryl. Yasi, tumigil ka. Oh! Sa wakas ay tumahimik si Yasi. Bumangon si Josephine at nakahinga ng maluwag, tumitibok ang puso. Ngayon. Sobra na. Ganyan si Yasi, don't mind her. Masasanay ka na. Wala naman siyang masamang ibig sabihin, nagbibiro lang siya, lalo na sa harap ni Terence. Ginagawa niya rin iyon sa akin. Nakangiti si Cheryl habang sinusuri niya ang dibdib ni Josephine. Oo, mas malaki ito kaysa sa kanya. Parang hindi naman sila kalakihan kanina. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Oo, alam kong mabait siya. Tumanggaw si Josephine. Ang cute niya. Sa pagpapalit, binuksan ni Cheryl ang aparador. Pumili ka ng isa kahit sino, ayos lang. Kukuha ako ng bra para sa iyo. Ah, ang dami. Nakaramdam si Josephine ng labis na pagkahumaling sa mga kulay, napakaraming uri ng mga damit doon, hindi man lang niya naisip na posibleng magkaroon ng ganito kalaki ang isang babae. Siya ba ay isang prinsesa? Josephine, anong size mo? Tanong ni Cheryl. I wear D. Medyo nahihiyang sabi ni Josephine. Bilang ako dito. Sa tingin ko hindi mo ito maisusuot. Medyo naiinggit si Cheryl sa dibdib ni Josephine. Wala akong natatandaan na ganito kakalaki noon. Ako. Namula si Josephine. Totoo na halos wala pa siyang sino nagsimula siyang uminom ng gatas ng papaya araw-araw at nagmamasahe sa sarili nitong mga araw pagkatapos makita ang laki ni Yasi, kaya naman sila ay lumaki. Siya ay nasa pagdadalaga rin, hindi naman ito nakakagulat. Paano kasi? Ang laki-laki na nila ngayon. Hindi napigilan ni Cheryl. Naaalala ko na mas maliit sila. Ako. Natigilan si Josephine, hindi inaasahan na napansin ni Cheryl. Medyo nahiya siya. Pagkatapos ng oras na iyon ay tinawag mo ako ni Yasi, nagsimula akong uminom ng gatas ng papaya araw-araw, at minamasahe ang mga ito. At talagang lumaki sila. Gumagana ba talaga iyon? Nangganyo si Cheryl. Oo, gumagana ito. Masasabi ni Josephine ang kanyang iniisip. Namumula ang mukha, nagsalita siya. Pwede mo ring subukan. Hindi na itinago ni Cheryl ang kanyang iniisip, ngayong nakita na siya ni Josephine. Susubukan ko. Pagkatapos. Pero anong bra ang isusuot ko ngayon?
Si Josephine ay medyo hindi nakaimik, hindi siya basta-basta kayang tumayo dito ng hubot-hubad buong araw. Hindi uobra ang kay Yasi, F4G na siya ngayon. Frustrated na sabi ni Cheryl. Siguro kaya mo nang magsuot ng sarili mo dati. Inilagay ko sa washer pero hindi pa. Kukunin ko. Okay. Tumango si Josephine, mabilis na isinuot ang kanyang underwear na nagbigay sa kanya ng kaunting kaligtasan. Bumalik si Cheryl, dala ang orihinal na bra ni Josephine at tinulungan siyang pumili ng damit. Si Josephine ay nakaramdam ng awkward sa una, ngunit pagkatapos siyang itulak ni Cheryl, nagpasya siyang makinig sa kanya at subukan ang bawat damit. Naghintay si Terence hanggang sa makaakyat si Josephine bago siya lumingon, at nakita niya sina Yasi at Trixie na palihim na umakyat sa itaas. Huwag kang manggulo. O may iwan namin kayong dalawa. Oh. Gusto ni Yasi na magsaya sa itaas, ngunit dahil nahuli siya ni Terence, at kailangan niyang manatili. Si Trixie ay ganoon din ang iniisip na umakyat kasama si Yasi. Maya-maya, may mga yabag na bumaba, ito ay sina Josephine at Cheryl. Si Josephine ay nakasuot ng matingkad na dilaw na mahabang manggas na t-shirt, kasama ng salaming pang-araw. Para siyang beach girl. Nakipagsabayan ito sa mga damit ni Yasi at Cheryl. Alam ni Terence na siya ay kasing ganda ni Cheryl at Yasi, ngunit ang kanyang pananamit ay talagang nagpaganda sa kanya sa paningin ni Terence. Paano ito, Terence? Ang ganda ni Josephine, tama ba? Si Cheryl ay lubos na nasiyahan, ito ang kanyang obra maestra. Oo, maganda. Salamat, Cheryl. Hindi inaasahan ni Terence na magiging maayos ang pakikitungo ni Miss kay Josephine. Bagamat ang ilang bahagi nito ay dahil nailigtas niya si House Charlton mula sa panganib, ang katotohanang nagbukas ang Miss ay labis na ikinatuwa ni Terence. 11:42. Hanggat hindi sila nag-aaway sa lahat ng oras, si Terence ay mabubuhay ng mapayapa sa villa. Tungkol naman sa relasyon nila ni Miss at Yasi, hindi niya naisip, nagpasya siyang go with the flow. Bagamat hindi niya alam kung tagasunod pa ba siya o bodyguard. Kung tama ang pagkakaalala niya, nagbitiw na siya sa Pablo. Nanatili siya ay dahil nangako siya kay Yasi. Siya ay nananatili bilang isang kaibigan. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin, marami pa naman ang mga damit. Mas mainam na isuot natin ang lahat. Kung hindi, sayang. Sabi ni Cheryl. Ngumiti si Terence. Ganyan si Miss, laging baligtad kahit mabait. Ito ay medyo kawili-wiling makita. Let's go. Hindi na ako makapaghintay. Sabi ni Trixie. Okay. Let's go. Tumango si Terence. Umalis ang 5 sa villa, at sinabi ni Cheryl kay General Wilson na bantayan ang bahay bago ay lock ang kanyang silid. Si Josephine, Yasi, at ang Miss ay natural at nagtutulungang nagbigay ng co-driver seat kay Trixie. Alam nilang lahat ang sitwasyon niya, at lahat sila ay nasa biyaheng ito para tapusin ang hiling ni Trixie. Gusto nilang maging masaya siya, kaya kahit si Yasi ay hindi sinubukang ipaglaban ito. Ang Land Rover ni Terence ay pumunta sa mga kalsada, at sa likod niya ay ang Ferrari ni Jerwin. Sa likod nito, gayunpaman, ay ang Audi Q7 ni Jerome Yang. Wala silang pakialam, sumunod sila sa likuran nila na parang isang grupo. Cheryl, nandito na ang kotse ni Jerwin, sabi ni Yasi habang nakatingin sa likuran niya. Nakikita ko sila. Hayaan mo na sila. Kumunat ang noo ni Miss, hindi masyadong nagsasalita. Terence, honey, pumunta ka sa maruruming kalsada mamaya. Nandito sila sa isang race car. Pahihirapan natin sila. Ngumisi si Trixie. Ha, pareho ang iniisip ko. Tumawag din si Yasi. Nakangiti lang si Terence habang iniikot ang gulong, pinipili ang pinakamasamang kalsadang putik na patungo sa dalampasigan. Ang mga maliliit na sasakyan ay dumaan sa kalsadang ito, at tanging ang mga truck ng magsasaka na pumasok sa lungsod upang magbenta ng mga pananim ang pupunta rito. Hindi sementado, kaya natural, hindi ito tamang daan. Ito ay hindi gaanong sa Rover ni Terence, ngunit ito ay sa karera ng kotse ni Jerwin. And bro, how come this road so shitty? Hindi na ako makakasabay. Reklamo ni Tyson kay Jerwin habang lumalala ang daan. Kaya nga pinayagan kitang magmaneho. Ako mismo ang magdadrive kung ito ay isang magandang kalsada. Hindi ba ikaw ang racing king ng underground racing scene sa Songshan? Umirap si Jerwin. Bilisan mo at abutin mo, huwag mo silang mawala. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito kung saan makakatamaan ko si Cheryl. Oo. Walang pagpipilian si Tyson, at nagpumiglas siya.
Ang kalsadang ito, gayunpaman, ay masyadong bastos, kahit para sa isang racing king lalo na para sa isang racing king. Sinusundan pa rin nila. Medyo na-curious si Trixie paano pa rin nakakasabay si Jerwin. Malamang na eksperto ang driver na si Tyson. Pinipili niya ang mga patag na ibabaw at gumagawa ng WS drive. Magagawa niyang makipagsabayan sa ngayon, pagmamasid ni Terence. Halos hindi nakasabay si Tyson, ngunit ito ay isang malaking pakikibaka. Isang katok ang tumunog, at inihinto ni Tyson ang sasakyan, mapait ang mukha habang nakatingin kay Jerwin. Isang bro, grabe may gasgas sa ilalim. May tumama sa atin. Hindi mo ba kayang imulat ang mga mata mo kapag nagmamaneho ka? Nagalit si Jerwin nang marinig na nasira ang kanyang sasakyan. Hindi ito ang oras. Isa na ngang himala na kaya nating sundan ito hanggang dito sa mga kalsadang ito, pero napakababa ng parte ng sasakyan natin. Mapait na ngumiti si Tyson. Bakit hindi mo sinabi kanina? Anong gagawin natin ngayon? Hindi inisip ni Jerwin ang kotse, marami siyang mabibili gamit ang pera na mayroon. Ngunit ang katotohanan na ito ay nakakaladkad sa kanilang oras ay isang malaking bagay. Siguro dapat muna nating i-drive ang Q7 ni Jerome, at hayaan siyang maghintay dito para sa tow truck. Mungkahi ni Tyson. Sige, sasamahan natin yan. Bumaba si Jerwin sa sasakyan. Nag-usap ng kaunti sina Tyson at Jerome, at natural na sumunod si Jerome. Iba talaga ang SUV na ito. Umupo si Jerwin sa Audi Q7, mas komportable ang pakiramdam. Sobrang bumpy ang ride kanina kung ikukumpara. Nagpalit sila ng kotse. Alam ni Terence na hindi madaling sumuko si Jerwin sa simula pa lang. Si Trixie naman ay medyo nadismaya. Gusto niyang guluhin sina Jerwin at Tyson, at least mapalipat ang sasakyan nila. Nagsisimula pa lang sila, pagkatapos ng lahat, at ang mga kasunod na kalsada ay magiging mas mahirap. Ngunit pinalitan nila ang kanilang mga sasakyan. Whatever, they can follow us if they want. Mamaya na natin sila guluhin. Kinagat ni Trixie ang kanyang mga ngipin. May na-realize lang si Cheryl. Ang katotohanan na sinusundan sila ng tulala na si Jerwin ay naging mas kawili-wili sa buong biyahe. Siyempre, kailangan nilang magkaroon ng Trixie at Yasi, ang dalawang hari ng demonyo. Hindi niya alam kung paano haharapin ito kung hindi. Ang beach area ng Songshan ay nahati sa isang normal na distrito at isang resort. Ang lugar ng resort ay ang mas ligtas dahil may mga safety net na pumipigil sa mga hayop sa tubig na makapasok. Ginawa nitong mas ligtas ang lugar. Ngunit mayroong maraming tao doon, at iyon ay nagpulala sa kalidad ng tubig. Kung tutuusin, sa dami ng naliligo doon araw-araw, hindi na ito masyadong maganda. Nagpaplano si Terence na pumunta sa normal na lugar. Walang masyadong tao dito, at hindi pinili ng mga taong pumunta rito na lumangoy. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao lang na tulad ni Yasi ang masasabik kapag nakakakita ng Peyteng na humihiling sa kanya na magluto ng isa para sa kanya. Si Tyson ay nagmamaneho sa likod ng Rover ni Terence, at si Terence ay unti-unting lumalabas sa landas habang dumilim ang kalangitan. Si Tyson ay hindi matapang sa simula, at nagsimula siyang matakot. Bro, anong lugar ito? Napakadilim, at wala man lang ilaw sa kalsada. May mali. Natatakot ako. Nilock na ni Tyson ang mga pinto habang nagsasalita. Then be a little braver, what's there to be afraid of? Hindi ba't nasa harapan natin si Terence? Kahit ang 4 na babae sa kotse niya ay hindi natatakot, ano ang isang lalaking tulad mo na nagrereklamo? Naiinip na sabi ni Jerwin. 11:43. Si Jerwin ay isang matigas na tao. Pinutol niya ang mga bato at pumatay ng mga tao, at nangangahulugan iyon na hindi siya natatakot sa maraming bagay. Pero, paano kung sinasadya tayo ni Terence na akitin tayo sa lugar na ito, sinusubukan tayong guluhin? Nag-aalala pa rin si Tyson. Baka may multo dito. Ghosts may asterisk S. Stop saying she asterisk T. Umirap si Jerwin. Hindi pa ba naaayos ang higaan mo? Umiihi ka pa ba sa higaan mo, duwag ka? Ayoko na. Naayos na ang problema. Namula si Tyson, umiling. Kung gayon, sundan mo sila. Itigil ang pagrereklamo. Galit na galit si Jerwin. Huwag kang mawawala sa kanila. Sige. Tumango si Tyson. Wow, napakapayapa at tahimik dito. Ito ang pinakamagandang lugar para sa romansa.
Si Trixie ay lubos na nasiyahan sa tanawin. Mayroong walang katapusang dagat at walang katapusang dalampasigan. Ito ay tahimik at payapa. Nagkatinginan sina Cheryl at Josephine, may mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Si Trixie lang ang makakapagsabi ng ganito. Bagamat, mayroon ding Yasi. Pumili kayo ng lugar. Dito tayo magkampo ngayong gabi. Inihinto ni Terence ang sasakyan sa dalampasigan. Pareho silang lahat. Random lang kaming pipili ng isa. Tumingin si Josephine sa labas ng bintana. Madilim na, at parang sa lahat ng dako ay pareho. Sige, dito na natin gagawin. Tumango si Terence at inihanda ang mga gamit. Nakabili na ng 2 malalaking tent sina Miss at Yasi. Ang isa ay sapat na para sa kanilang 5, ngunit ang Miss ay walang ganoong uri ng relasyon kay Terence, at kaya hindi sila maaaring tumira sa iisang tolda. She'd be too shy, anyway. Josephine, natutulog ka kasama namin ni Yasi sa gabi. Hayaan mong manatili sina Terence at Trixie sa iisang tent. Hinailan ni Cheryl si Josephine, nakipag-usap sa kanya ng tahimik. Ito ang naging plano niya noong binili niya ang tent, pahintulutan sina Terence at Trixie na tumira ng magkasama. Oo, syempre. Walang iniisip na sabi ni Josephine. Medyo nadismaya siya na hindi kasama ni Terence ang kanyang unang outing, ngunit marami pa rin siyang oras sa kanya. Si Trixie, sa kabilang banda, ay hindi baka mamatay siya anumang oras. Oh, gusto ko ring mag-live kasama si Shell bro. Putol ni Yasi. Nakatira ka sa iisang bubong kasama si Terence araw-araw, bakit ka nagsusungit ngayon? Kunin mo na ang tent. Umirap si Cheryl, nakaramdam ng hiya para sa kanya. Oh. Tumalikod si Yasi para harapin ang tent. Medyo may kalayuan ang 2 tent sa isa't isa, at hindi maiwasan ni Cheryl na ma-curious. Yasi, ano ang layo? Naku, nag-aalala lang ako na may mga kakaibang ingay na lalabas mula sa tent ni Shell bro sa gabi na nakakaabala sa aming pagtulog. Sabi ni Yasi. Idiot Yasi, ano ang sinabi mo? Hindi yun ang sinabi mo sa akin kanina. Namula agad ang mukha ni Trixie habang nakatitig siya. Sinabi mo sa akin na maglalaro ka ng poker sa gabi, at sabi mo ayaw mo kaming istorbohin. Oo, ayaw naming istorbohin ang ex-time mo. Natural na tumango si Yasi. Nagkatinginan sina Cheryl at Josephine. Ang 2 ito ay talagang isang kamangha-manghang pares naglalaban sa bawat isa sa lahat ng oras ngunit nagsasama-sama kapag may kalaban. Bullshit. Si Trixie ay sobrang pula. Oh yeah. Alam ko kung ano ang binabalak mo. Sabi ni Yasi. Paano mo nalaman? Ikaw ba ay isang parasito sa aking bituka? Dahil magkamukha tayo kaya kitang gayahin. Ako si Mimek Yasi. Sabi ni Yasi. Kung gayon, naiintindihan ko. Gusto mo ring gawin ito kasama si Terence, kaya naisip mo iyon. Sabi ni Trixie. Oo. Iyon nga ang iniisip ko. Gusto ko pang mag-3P. Sabi ni Yasi. Mabuti kung ganoon, iyon ang iniisip ko. Sabi ni Trixie. Bakit hindi ka bumisita sa amin sa gabi, makakagawa tayo ng 3P ng magkasama. Nagpasya sina Cheryl at Josephine na pigilan ang 2 ito bago pa sila maging katawa-tawa. Yasi. Trixie. Pinagalitan ng 2 ang sarili nila. Pwede bang huwag ninyong pag-usapan ang mga bagay na ito? Sabi ni Cheryl na ikinatuwa at nadidismaya. Oo, si Terence ay nagpapaputok doon dapat tayong tumulong. Sabi ni Josephine. Hindi kailangang magsindi ng apoy sa tag-araw, ngunit gusto ni Terence na maging mas atmosfera ang hapunan. Sina Jerwin at Tyson ay nagmaneho na rin papunta sa dalampasigan, naghanap sila ng lugar malapit sa kampo ni Terence, iniisip na sumama kay Cheryl, ngunit nag-aalala rin kami na hindi sila gusto ni Cheryl. Naglagay sila ng ilang distansya sa pagitan nila bilang isang resulta. Isang bro, sobrang hiwalay dito. Kinikilabot ako. Sabi ni Tyson na ayaw bumaba ng sasakyan. Pwede bang huwag kang maging ganoon ka-iya? Ano ang nakakatakot sa dalampasigan? Walang halimaw sa dagat. Bumaba si Jerwin, inis. Si Terence ay nag-aapoy na doon, kailangan nating gumawa ng isang bagay at kunin ang lahat ng kagamitan sa camping na binili ni Jerome. Kailangan nating gumawa ng masarap na pagkain para maakit si Cheryl. Okay. Walang gana si Tyson na bumaba ng sasakyan at bumahing kaagad sa simoy ng dagat.
Inilabas ng dalawa ang kanilang mga gamit mula sa Audi Q7 na puno ito ng mga kagamitan sa barbecue at iba pang bagay na nakabatay sa picnic, kasama ang ilang pre-made meat skewers ng tupa, ribs, wings, at mga gulay. Ha, hindi masama, Jerome. Ang beach ay pinakamahusay para sa mga barbecue party. Sabi ni Jerwin habang tinitignan ang mga gamit sa loob. Hindi naman talaga siya marunong magluto pero hindi naman mahirap ang barbecue, sino ba naman ang hindi marunong magpainit ng pagkain? Ba-barbecue ba natin sila ngayon, Jerwin bro? Tanong ni Tyson habang inilalagay ang mga gamit sa lupa, pinasisinagan iyon ng mga ilaw ng sasakyan. Dahil sa mga ilaw ng kotse, mas naging komportable si Tyson. Tutal wala namang ilaw dito sa dalampasigan. Oo, gawin natin dito, simulan mo na ang apoy. Nagugutom na ako. Buong araw kaming nag-espiya sa bahay ni Cheryl. Sabi ni Jerwin. Sige, tingnan ko ang manual, tingnan kung paano ko dapat lagyan ng grasa ang kanyang. Magsindi ng apoy. Bakit kailangan mo ng manual para dyan? Naiinip na sabi ni Jerwin. 11:44. Sino ang nagsisindi ng apoy ngayon? Iyon ang ginagawa ng mga cavemen. Gumagamit ng kuryente ang mga tao ngayon. Masayang sabi ni Tyson. Tingnan mo si Terence, nagsisindi ng apoy doon na parang tulala, hindi talaga eco-friendly. At baka masunog din niya ang sarili niya. Fuck! You dumb idiot! Saan tayo kukuha ng kuryente dito? Hindi ka naman nakabili ng cable, di ba? Medyo nagpanik si Jerwin. Malamang hindi magkakamali si Jerome ng ganito. Nag-aalalang sabi ni Tyson. Walang anumang saksakan sa beach. Kung gayon, ano ang nangyayari dito? Huwag mong sabihin sa akin na magagamit natin ito nang hindi ito isinasaksak sa kung saan. Naasar si Jerwin. Isang bro, solar powered ito, ayos lang. Nagbabasa ng manual si Tyson. Tingnan mo, si Jerome ay isang medyo matalinong tao. Hindi siya gagawa ng mababang antas ng mga pagkakamali tulad nito. Son my ass, walang araw ngayon. Baka makakuha tayo ng moon-powered one. Si Jerwin ay SR na ngayon solar-powered. Gabi na noon. Isang bro, huminahon ka. Tatawagan ko siya ngayon, tanungin mo kung anong nangyayari. Pinunasan ni Tyson ang pawis sa kanyang noo. Bakit kaya bumili ng ganito ang moldite na si Jerome? Bilisan mo. Naiinip na sabi ni Jerwin. Jerome, ano ang gamit nitong solar-powered barbecue? Gabi na ngayon, paano natin ito gagamitin? Saway naman agad ni Tyson. Tyson bro, ito ang pinakabagong high-tech na produkto ngayon, ito ay 3-in-1, ang pinakamainit na modelo. Sabi ni Jerome, feeling wronged. Hindi lamang ito solar-powered, ngunit maaari mong gamitin ang iyong mga kamay upang simulan ang apoy, at maaari mo ring i-connect ito sa kotse para sa kuryente. So yun pala. Bakit hindi mo sinabi kanina? Sabi ni Tyson, iniisip na ito ay medyo high-tech. Nakahinga siya ng maluwag. Kumusta ang sasakyan ni Ann bro? Ito ay inaayos ngayon. Ginagawa ko ito. Sabi ni Jerome. Sige, pagsikapan mo na sisimulan ko ang barbecue kasama si Jerwin bro. Binaba ni Tyson ang tawag at lumingon kay Jerwin. Isang bro, hindi lang ito umaasa sa solar energy, pwede mong gamitin ang iyong mga kamay, o kaya mo itong i-connect sa sasakyan para sa kuryente. I see. Mukhang nagkamali ako ng paghusga sa kanya, ito ay medyo magandang bagay. Bilisan mo at isaksak mo sa kotse, magsisimula na tayo. Sabi ni Jerwin, masaya na naman. Gaya ng inaasahan, nagsimula itong uminit pagkatapos makonekta, kahit na kumikinang na mga kulay ng bahaghari. Inilabas ni Tyson ang mga skewer ng karne at pakpak ng manok at lahat ng iyon, inilagay ang mga ito sa kagamitan sa barbecue at sinimulan ang barbecue. Napuno ng hangin ang matamis na amoy ng karne. Pagsikapan mo muna yan, kukunin ko ang grupo ni Cheryl para kumain. Dahil doon, naglakad si Jerwin papunta sa gilid ni Terence, kung saan tinutulungan siya ni Cheryl. Nandito rin kayo. Lil sis Cheryl, nag-i-barbecue tayo dyan, gusto nyo bang sumama at kumain? Ipapakuha ko kayo ni Tyson ng paborito ninyong pagkain. Kumunat ang noo ni Cheryl. Akala niya ay magtatagal bago lumapit si Jerwin para abalahin sila, ngunit narito siya kaagad pagkarating nila. Naghanda na kami mag-enjoy kayo. Salamat sa alok, pero. Sabi ni Cheryl, hindi masyadong malamig o passionate. Haha, ayos lang tayong dalawa lang, at marami tayo.
May mutton skewers, ribs, veggies, wings. Sabi ni Jerwin nang magsimula siyang mag-advertise. Cheryl, at gusto kong kumain ng seafood. Putol ni Yasi. Ha! Seafood. Napakurap si Jerwin. Hindi niya dinaanan ang mga gamit sa bowl niya, pero nakita niyang puro tupa at manok at baka, walang seafood. Anong silbi ng barbecue ng seafood sa beach, di ba? Bakit kailangan mong kumain ng seafood? Siyempre kailangan nating kumain ng seafood sa beach, ganyan ka mag-set ng mood. Kumain ka with the sea breeze, that's the point. You can eat regular barbecue anywhere. We can even do it in our backyard. Kung wala kang seafood, then scram, don't interrupt us. Ang mga salita ni Yasi ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Jerwin. Pero wala ring seafood dito. Mapait na tanong ni Jerwin. Hindi ba't ang dami nilang seafood sa dagat? Joke. Sabi ni Yasi sabay turo sa dagat. Og. I see. Sige, maghintay kayo. No choice si Jerwin, kailangan niyang bumalik at pag-usapan ang diskarte kay Tyson. Pakiramdam niya ay nagkagulo na siya, dapat ay tinanong niya sila kung ano ang gusto nilang kainin pabalik sa villa, huli na ang lahat ngayon. Yasi, grabe ka, hindi mo naman sila sinusubukang pumunta sa dagat para kumuha ng seafood, di ba? Hindi napigilan ni Cheryl na mapangiti, hindi ba ito pahirap? Wala naman akong sinusubukang gawin, pero magagawa niya iyon kung gusto niya. Mariing umiling si Yasi. Umiling din si Cheryl. Sa pagkakaalam niya sa personalidad ni Jerwin, malamang na ipapadala niya si Tyson para mangisda ng pagkaing dagat, ngunit ano ang dapat nilang mangingisda kapag madilim na? Gaya ng inaasahan, iyon mismo ang kanilang pinag-uusapan. Ang mga tuhog ng tupa at pakpak ng manok ay mahusay, ngunit ang mga batang babae ay hindi interesado, kaya walang saysay. Ang layunin ni Jerwin dito ay upang maakit ang atensyon ni Cheryl, pagkatapos ng lahat, at ngayon na gusto niya ng seafood, kailangan niyang subukan at tuparin ang kanyang mga hangarin. Puntahan mo ang kotse sa dalampasigan at pasinawan mo ito. Bababa tayong dalawa at susubukan na kumuha ng seafood. Kinagat ni Jerwin ang kanyang mga ngipin. Sige. Natural na gagawin ni Tyson ang alinman sa mga utos ni Jerwin. Ayaw niyang lumusong sa dagat sa kalagitnaan ng gabi para mangisda ng pagkaing dagat, ngunit si Jerwin ang pupunta mismo. Kailangan niyang sumunod. Nagpalit ng damit panlangoy sina Jerwin at Tyson, at sa liwanag ng mga headlight tumalon sila sa dagat. Pero saan sila kukuha ng seafood sa ganitong sitwasyon? Hindi sila makakakuha ng anumang bagay sa mababaw na tubig tulad nito sa araw, lalo na sa gabi. Kailangan nilang pumunta sa mas malalalim na lugar, ngunit ganap na madilim sa mga lugar na iyon ngayon. Siya ay maaaring matapang, ngunit Jerwin ay hindi nais na pumunta masyadong malalim. Mamamatay siya kapag hindi siya nag-iingat. Hindi ito isang swimming area, sino ang nakakaalam kung anong mga panganib ang nakatago doon. Kaya naman, naghanap-hanap lang ang dalawa sa mababaw na lugar, nakahanap lang ng ilang kabibe at kabibe. May mga isda at alimango sa malapit, ngunit hindi iyon isang bagay na mahahanap mo lang sa gabi. 11:45. Bro, kamusta dyan? Si Tyson ay naghahanap sa paligid ngunit wala siyang nakita. Nagkamot pa siya ng paa pagkatapos makatapak ng kung ano. Lahat ng kabibe at kabibe, wala nang iba. Sabi ni Jerwin na may bitter na mukha. Ito ay dapat na tungkol sa sapat na, tama. Sa tingin ko ay wala na tayong mahahanap na iba ngayon. Nanlamig na si Tyson. Ito ay hindi peak summer, at ang sikat ng araw ay hindi masyadong malakas. Ang mga dagat sa gabi ay magiging mas malamig bilang isang resulta, lalo na dahil hindi ito sumipsip ng sapat na init. Nilamig na si Tyson at tatalo na sana kung hindi dahil kay Jerwin. Sige, ito na lang muna ang gagamitin natin. Ito ay sapat na para sa dalawa, at hahayaan muna nating kumain ang magulo na babaeng iyon at si Cheryl, anuman. Tao rin si Jerwin, nagyayelo na siya. Nakarating sina Jerwin at Tyson sa pampang at napagtanto na hindi naman masama ang paghatak nila. Ito ay isang buong basket ng mga bagay na mayroon sila, at maaari pa silang magluto ng sopas ng seafood. Masayang pumunta si Jerwin kay Cheryl, dala ang basket na iyon. Cheryl, nakakuha ako ng seafood, lahat sila ay sariwa sa dagat. Sabi ni Jerwin habang iniharap ang haul niya. Ngunit nagsalita si Yasi bago pa man magawa ni Cheryl. Anong klaseng seafood ito? Lahat sila ay isang kumpol ng maliliit na kabibe at kabibe, paano tayo makakain ng ganito kaliit? Ito lang, sa dagat.
Mapait na sabi ni Jerwin. Ang mga maliliit na bagay lang na ito ay kumuha siya ng maraming enerhiya at pagsisikap na makuha, at ito ay mahusay para sa kanilang sitwasyon. Oh, kumain na kayo. Mayroon kaming malaking seafood dito, at hindi namin kailangan ng sa inyo. Sabi ni Yasi habang naglalabas ng crate mula sa likod ng kotse. May isang bungkos ng seafood sa loob, isang sari-sari. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Jerwin. Sino ba ang nagsabing mangisda ako ng pagkaing dagat? Ikaw ang samalo sa sarili mo, at hindi ko sinabi sa iyo. Yasi rolled her eyes in disdain. Ay! Gustong sumigaw ni Jerwin na hulog na naman siya dito. Ngunit wala siyang magagawa, at kasalanan niya ang hindi pagkakaunawaan. Hindi naman ito kasalanan ni Yasi. Wala naman siyang sinabing gawin, kung tutuusin. Shield bro, mag-barbecue tayo ng seafood. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Yasi kay Jerwin habang dinadala niya ang kahon ng seafood sa apoy ni Terence. Inihanda na niya ang lahat. Napatapak ni Jerwin ang kanyang mga paa sa pagkadismaya habang ibinabalik niya ang seafood. Bro, bakit ka bumalik? Ano ang naisip ni Cheryl? Naantig ba siya na nangisda kami ng seafood sa kalagitnaan ng gabi? Hindi narinig ni Tyson ang usapan kanina. Hinawakan ang aking puwet. Napatahimik na si Jerwin, pero naasar na naman siya sa sinabi ni Tyson. May pagkaing dagat sila. Mayroon silang isang buong kahon na binili nila sa palengke. Kami ay mga tanga para mangisda. Bakit hindi nila sinabi noon? Napakurap-kurap si Tyson, nang hihinayang na lumusong siya sa dagat para sa wala. Kasalanan ko kung hindi ako nagtanong. Naisip ni Jerwin na sinasadya ni Yasi na itago ito sa kanya, ngunit kasalanan din niya ang hindi pagtatanong ng maayos 2 beses na siyang nagkamali. Kung tinanong niya ng maayos kung ano ang gusto ni Cheryl noong nasa bahay niya ito, pupunta siya at bibilhin ang lahat ng gusto niya. Kung tinanong niya ng maayos kung mayroon silang seafood, hindi na nila kailangang lumusong sa dagat. Then, anong gagawin natin? Isang bro. Tanong ni Tyson. Kami na mismo ang kakain nito. Sabi ni Jerwin, problemado. Kung hindi, ang aming mga pagsisikap ay nasayang. Sinisimulan ni Terence ang barbecue sa ibabaw ng apoy, at umagos sa tagiliran ni Jerwin ang masasarap na amoy. Naglaway ang dalawa sa inggit. Magsisimula din tayo. Kinagat ni Jerwin ang kanyang mga ngipin. Mayroon pa kaming mga tuhog ng tupa at pakpak ng manok, oo. Hindi kami mas masama kaysa sa kanila. Tama ka. Maghahanda ako. Pumunta na si Tyson at naghanda, pero kakatapos lang niyang ihanda ang lahat ay napagtanto niya na wala ng kuryente ang baterya ng sasakyan. Sobra na ang nagastos niya noong nangingisda sila ng seafood kanina. Isang bro, masama ito. Nawala ng kuryente ang sasakyan. Sabi ni Tyson matapos makipagkulitin sa sasakyan, mapait ang mukha. Ano? Walang kuryente. Paano mo nagulo yan? Pwede bang tumigil ka na sa gulo? Sabi ni Jerwin na lalong ikinadismaya. Nakalimutan nating patayin ang makina. Maingat na sabi ni Tyson. Ikaw. Kahit ano. Gusto siyang pagalitan ni Jerwin, ngunit wala siyang lakas. Gutom na siya kanina. Wala bang mano-manong paraan na magagamit natin ang ating mga kamay para paginahin ito? Gawin ito ng mano-mano. Ako. Tiningnan ni Tyson ang kagamitan. Kaya niyang paandarin ito gamit ang kanyang mga kamay habang patuloy na iniikot ang pangga, ngunit hindi ba siya tuluyang mapapagod sa oras na maiinit na ang lahat ng pagkain? Siyempre, hindi ako pwede. Umirap si Jerwin. Bilisan mo, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras. Ang pangga lang, tama. Isipin mo na lang na nag-jack off. Walang pagpipilian si Tyson. Lumapit siya at nagsimulang gamitin ang kanyang mga kamay para mabilis na ilipat ang pangga, at nagsimulang mag-init ang kagamitan kasama ang isang kulay-kulay na bahaghari na ilaw. Anong tanga ang nagdisenyo nito? Nagsusumikap para makabuo ng kaunting kuryenteng iyon. Ang lahat ng enerhiyang inilalabas ko ay ginagamit para sa hanggal na ilaw na iyon. Magmadali at magtrabaho sa pangga. Sabi ni Jerwin habang sinisimulan niyang i-flip ang mga skewer. Ang panig ni Terence, gayunpaman, ay tinatangkilik na ang kanilang masarap na seafood. Napaka-romantiko. Hindi ko akalain na ako, si Trixie, ay mararanasan ko ito balang araw. Sabi ni Trixie habang nakatingin sa sari-saring seafood na nagmumula na may kamangha-manghang amoy.
Akala niya ay hindi niya malalaman kung ano ang pagkakaibigan at pag-ibig sa kanyang buhay bago siya namatay, ngunit ngayon ay nasa kanya na ang lahat. Ang mga kaibigan niya noon ay ang lahat ng mababaw na kaibigan na nakipagkarera sa kanya, hindi sila tunay na kaibigan, at hindi siya pupunta at makipagkampong sa kanila noong una. Sino ang nakakaalam kung sila ay mga taong ligtas siyang makasama? Ang mga tulya ay handa na. Sabi ni Terence habang ibinababa ang dalawang kabibe mula sa rack, inilagay ang mga ito sa isang plato para sa sabik na si Yasi. Kumain muna kayo. Oo, nandito na ang pagkain. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi habang ipinapasa niya ang plato kina Cheryl, Trixie, at Josephine, inilagay ito sa buhangin. Kukuha ako ng maiinom. Kumain muna kayo, magbubukas ako para kay Terence. Pumitas si Josephine ng isang kabibe at inilabas ang karne, ibinigay ito kay Terence. 11:46. Nagsisisi si Trixie na hindi gumawa ng unang hakbang, si Josephine ay isang hakbang sa unahan. Napakalaking kabiguan ng isang maliit na asawa niya. Pero hindi pa rin siya sumuko. Sumama siya kay Yasi upang kumuha ng inumin mula sa kotse, nagpaplanong dalhin ito kay Terence. Ngunit pagdating niya sa kotse, inihagis ni Yasi ang lahat ng inumin sa mga kamay ni Trixie. Eto, dalhin mo dyan. Ha! Kumurap si Trixie, ngunit mabilis na tumakbo si Yasi sa direksyon ni Terence na may hawak na isang bote. Lumapit si Yasi kay Terence, at inilabas ang inumin at ibinigay ito kay Terence tulad ng paglalagay ni Josephine ng karne ng kabibe sa bibig ni Terence. Napangiti siya. Shield bro, oras na para hugasan ang kabibe ng iyong malaking asawa gamit ang inumin ng iyong maliit na asawa. Greedy Yasi, wala kang morale. Ipapainom ko lang sana si Terence honey. Sabi ni Trixie habang hawak-hawak niya ang lahat ng inumin, nanlilisik ang mga mata. Anong maliit na asawa ka? Hindi ka pa opisyal. Sabihin mo lang na ikaw na. Hehe, ano? Ikaw kasi ang bagal mo. Casual na sabi ni Yasi. Pinandilatan ni Trixie si Yasi, hindi nagsasalita. Sige, hahayaan kitang gawin ito. Sabi ni Yasi pagkatapos ng ilang pag-iisip, hinayaan si Trixie na magkaroon ng pagkakataon. Naisip niya na malapit na siyang mamatay, ano ang silbi ng pakikipag-away sa kanya. Nagkatinginan sina Cheryl at Josephine, nakita nilang dalawa ang mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Kinailangan ni Trixie at Yasi na mag-away ng kaunti araw-araw. Ngunit nasanay na, hindi naman ganoon kalaki ang lahat, wala namang masama ang ibig sabihin ng dalawa, at puro alitan lang ang mayroon sila. Matapos tapusin ang seafood barbecue, pinatay ni Terence ang apoy at inayos ang basura, inilagay silang lahat sa isang plastic bag na iuuwi nila. Walang sino man dito upang mangolekta ng basura pagkatapos ng lahat. Gaya ng plano, pumasok sina Terence at Trixie sa iisang tolda, habang sina Cheryl, Yasi, at Josephine ay pumasok sa isa pa. Ang dalawang tent ay hindi masyadong malayo, at hindi rin sila masyadong malapit, ngunit sa isang tahimik na dalampasigan, magiging napakahirap itago ang kanilang mga tunog kung talagang may gagawin sila sa gabi. Pagkatapos ng hapunan, hinailan ni Cheryl at Josephine si Yasi sa kanilang tolda, naiwan sina Trixie at Terence. Babalik din tayo. Medyo romantic at awkward ang mood. Yeah. Namumula na sabi ni Trixie. Medyo natakot siya ngayong nangyayari ito, malapit na bang mangyari ang maalamat na bagay. Si Trixie ay parehong nasa sabik at nahihiya. Dahil napagpasyahanan niya si Terence, natural lang na gagawin niya itong una at huling lalaki, ang tanging lalaki sa buhay niya. Dahil sa sitwasyon ni Trixie, napilitan siyang iwaksi ang lahat ng pag-aalinlangan at pag-iisip. Kapag nakapagpasya na siya, kailangan niyang mangako. Maaaring may pagkakataon ng ibang tao na pagsisihan at baguhin ang kanilang tao, ngunit hindi ganoon karangyan si Trixie. Wala sa mga miyembro ng pamilya ng kanyang ina ang makatakas sa sumpang ito ng kapalaran. Kanina pa ganyan yan. At kaya, kailangan niyang magdesisyon ng seryoso kung sino ang kanyang kapareha. Kapag ginawa niya, wala nang babalikan. Ganun pa man, nanlalamig na siya habang nag-iisa si Terence sa tent. Maaaring siya ay matapang, ngunit ito ang uri ng bagay na nag-alinlangan at nahihiya sa karamihan ng mga babae. Anong mali? Napansin ni Terence na may mali kay Trixie. Ang Trixie ngayon ay nagkakagulo sa tabi niya na parang nagtatampo o kung ano. Ito ay naiiba sa kanyang karaniwang sarili. Ito. Wala lang. Nagpupumiglas pa rin ang puso ni Trixie.
Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, nagustuhan ba niya si Terence o hindi? Dahil ba ito sa paghihiganti, o nine-love siya sa kanya? Wala siyang gaanong mga pagsasaalang-alang noon sa kanyang pananaw, hindi mahalaga kung sinusubukan niyang maghiganti o kung mahal niya ito. Sa ginawa nila, mas mamahalin niya ito, at mas malulungkot pa rin siya sa pagkamatay nito. Ngunit ngayon ay medyo nag-aalangan si Trixie. Ito ay isang mahalagang bagay, pagkatapos ng lahat, sa unang pagkakataon. Para sa isang batang babae, ito ay lalong mahalaga. Gusto niya ito, ngunit ang paggawa nito ay ibang kwento. Ha? Ano, natatakot kang kainin kita? Nagbiro si Terence matapos makita kung gaano ka-awkward ang mood. Ang normal na biro ni Terence ay may ibang konteksto sa isip ni Trixie. Karaniwan, hindi gaanong ibig sabihin ng kumain ka, ngunit sa konteksto. May tatlong ruta. Ang una ay nagugutom si Terence, at gusto niyang kainin siya sa kanyang tiyan. Ito ang orihinal na kahulugan, katulad ng sasabihin ng isang leon sa isang kambing. Ang pangalawa ay hindi siya nagugutom, ngunit labis niyang kinasusuklaman na gusto niya itong kainin upang matupad ang kanyang galit. Nangyari ito sa pagitan ng dalawang magkaaway nang sabihin ng isa na kakainin siya o kung ano. Ang pangatlo ay gusto niyang itulak siya pababa, ito ay karaniwang paraan para sabihin ito online at sa totoong buhay. Maraming tao ang gumamit nito. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang mag-asawa ay nasa puntong iyon, mahirap na sabihin ng malakas ang totoong mga salita. Ang paggamit ng pariralang ito ay ginawa itong hindi gaanong nakakahiya at nakarating sa punto. O kapag ginasto ito ng babae, at gusto niyang ibigay ang sarili sa kanyang nobyo ngunit ayaw na lang sabihin ng magaspang. Sasabihin niya, kainin mo lang ako. Ang una at pangalawang uri ay hindi nababagay sa sitwasyon ngayon, ngunit sina Terence at Trixie ay mag-asawa, kaya naisip niya ang pangatlong kahulugan na mula siya ng husto bilang resulta. Hindi alam ni Trixie ang sasabihin. Isang tingin sa pamumula na iyon, at naunawaan ni Terence na pagkamalan siya ni Trixie. Ngunit walang ganoong intensyon si Terence. Nagbibiro lang siya, tinatanong siya kung bakit siya nag-aalala, akala ba niya ay hayop na lalamunan siya. Ngunit hindi naintindihan ni Trixie, at hindi niya talaga ito maipaliwanag. Ngumiti siya ng alanganin. Nagbibiro lang ako, tere na malaki ang simoy ng dagat dito, pasok na tayo sa tent. 11:47. Okay. Tumango si Trixie at pumasok sa tent kasama si Terence. Malandi at nakaka-awkward na ang hangin kapag nasa labas sila. Sa sandaling pumasok sila, lahat ng iyon ay tumindi ng husto. Hindi dahil hindi nag-iisa si Terence sa isang silid kasama si Trixie noon. Sa totoo lang, naka-birthday suit siya noong mga oras na iyon. Kaya lang, wala pa siyang relasyon kay Trixie noon. Magkaklase lang sila. Ang dalawa ngayon, gayunpaman, ay mag-asawa. Mayroong ilang mga aspeto ng fakery sa kanilang relasyon, ngunit ang dalawa ngayon ay nagustuhan ang isa't isa, at iyon ay nagbago ng mga bagay. Trixie, hindi ka ba komportable pagkatapos mong kainin ang seafood na iyon? Inilipat ni Terence ang paksa, sinira ang awkwardness. Bagaman, nag-alala siya tungkol dito, ang sakit ni Trixie ay kumilos din pagkatapos ng pagkaing dagat sa huling pagkakataon. Ayos lang. Wala akong nararamdamang kakaiba. Hindi ako masyadong kumain this time. Hindi inisip ni Trixie na si Terence ay nagmamalasakit sa kanya. Isang mainit na pakiramdam ang nagsimulang kumawala sa kanyang puso. Paano siya makakaganti sa kanya kung ang pakikitungo nito sa kanya ay napakaganda? Ngunit kasabay ng pagkatunaw ng puso niya ay lalo siyang nakaramdam ng takot. Nag-aalala siya na ang pagkamatay niya ay magdudulot ng problema kay Terence. Nagmamadali si Trixie na sabihin sa kanya ang totoo dito at ngayon, ngunit ang mga salita ay nananatili sa mga sulok ng kanyang bibig. Mabuti kung gayon, tandaan mong sabihin sa akin kung may nararamdamang mali, tutulungan kita. Sabi ni Terence. Okay. Tumango si Trixie, hindi na kasing kabagayan ng dati. Kung gayon, magpahinga tayo ng maaga, kailangan pa nating panoorin ang pagsikat ng araw sa umaga. Sabi ni Terence. Papatayin ko ang mga ilaw. Baterya, kung tutuusin. Oo. Teka, matutulog na tayo. Napakurap si Trixie. Natutulog na si Terence. Tumingin siya sa kanya na medyo hindi sigurado, ito ba ang pahinga ng pagtulog, o may iba pa ba silang ginagawa pagkatapos patayin ang mga ilaw.
Maaga ang pagsikat ng araw sa beach. Kung hindi tayo matutulog ng maaga, hindi tayo magising. Sabi ni Terence. Oh, hindi masabi ni Trixie kung ano ang tunay na ibig sabihin ni Terence. Pinatay ni Terence ang mga ilaw, at ang tent ay nagdilim. Sleep tight. Good night. Humiga si Terence. Huminto si Trixie, hindi niya inaasahan na sinadya ni Terence na matulog. Sa pagtingin sa kanya, ni hindi niya gustong ilabas ang kanyang jacket, ni hindi niya sinusubukang lumapit sa kanya, ito ang nagparamdam sa kanya na hindi natural. Nakabukas ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Terence, na nakatalikod. Ang dalawa ay napakalapit na nakahiga, at si Trixie ay dapat na kinakabahan at nasa sabik, ngunit lahat ng iyon ay nawala. Si Terence ay mukhang ayaw na niyang lumayo pa. Pagkaraan ng ilang sandali, nang si Terence ay walang ginawa, tahimik na nagmura sa kanya si Trixie. Anong dummy, nag-iisa sila sa gabi, isang babae at isang lalaki, at wala siyang iniisip kahit ano. Maging ang babae ay nag-iisip tungkol dito. Terence. Honey, tulog ka na. Hindi na napigilan ni Trixie. Hindi pa. Mapait na ngumiti si Terence nang imulat niya ang kanyang mga mata. Wala siyang anumang problema doon, ngunit si Terence ay sinanay ng husto, mayroon siyang abnormal na pagpipigil sa sarili. Hindi man lang alam ni Terence kung gusto niya si Trixie, paano pa siya makakasama nito kung hindi niya muna sisiguraduhin iyon. Habang tumatagal, alam niyang may nararamdaman siya para dito. Mas malapit at mas personal ang pakiramdam niya, ngunit habang naramdaman niya iyon, lalo siyang nababagabag. Ayaw niyang mamatay siya, ngunit wala siyang magagawa. Kung ganoon, mag-chat tayo. Hindi rin ako makatulog. Hindi man lang napagod si Trixie, si Terence ay nakahiga sa tabi niya, masyado siyang excited at kinakabahan para makatulog. Sure. Chat about what? Lumingon si Terence, at habang hindi niya nakikita ang ekspresyon ni Trixie sa kadiliman, ang kanyang mga mata ay nakikita. Pakiramdam niya ay gusto niyang alagaan siya, ngunit pakiramdam niya ay hindi patas ang buhay. Gusto niyang iligtas ang buhay niya. Sabihin mo sa akin ang iyong relasyon sa aking ama. Kayong dalawa ay kasamahan. Ngunit ngayon, si Trixie ay palaging nagtataka kung paano nakilala ni Terence ang kanyang ama. Alam niya ang tungkol sa trabaho ng kanyang ama, pagkatapos ng lahat. Ang mga bagay na ginawa niya ay lubhang mapanganib, paanong si Terence ay matandang kasamahan ng kanyang ama. Ngunit sa pagtingin pa lamang sa husay at lakas ni Terence, tila hindi ganoon kalayo. Ito, gayunpaman, ay mas lalo siyang na-curious. Paano siya naging estudyante, kung siya ang tipo ng lalaki na nasa linya ng trabaho ng papa niya? Ilang taon na ba siya? Paano sila naging mga kasamahan? Ang kuryosidad na ito ay binomba siya ng mga tanong. Haha, wala naman masyado. Hindi ako tinuturing na aktwal na kasamahan ng tatay mo, pero minsan na rin akong sumali bilang outside force, kaya may kalayaan ako. Ngumiti si Terence at nagkibit balikat. Iyon lang ang masasabi ko, ang natitira ay sikreto, marahil ay nakuha mo ito. Oh, I see. Medyo nadismaya si Trixie ngunit hindi nagpatuloy. Tent ni na Jerwin at Tyson. Gumagamit si Tyson ng binocular para tiktikan ang mga tolda ni na Cheryl at Terence. Si Jerwin ang nag-espiya sa kanila, ngunit pakiramdam niya ay masyadong tuyo ang trabaho, hindi man lang niya kayang makinig sa usapan nila, kaya ipinasa niya ito kay Tyson. Isang bro, ayon sa aking mga obserbasyon, sina Cheryl at Yasi at Josephine ay nasa iisang tent, habang si Terence ay nasa iisang tolda kasama si Trixie. Hindi na sila lumabas pagkatapos umupan ng tent. 11:48. Oh. Ibig sabihin walang nangyari sa pagitan ni Terence at Cheryl. Masayang sabi ni Jerwin. Iyon ay dapat na ang kanilang tolda ay ganap na kayang hawakan ang 5 tao, kaya kung si Terence ay may anumang nangyayari sa kanila, bakit siya lilipat kasama si Trixie ng mag-isa? Sinuri ni Tyson. Manam, totoo yan. So ibig sabihin, maganda ang chance natin. Malamang ay ayaw ni Cheryl kay Terence. Kalasag ang tingin niya sa kanya. Tinampol ni Jerwin ang hita niya. Oo, sa wakas naiintindihan ko na kung bakit siya tinatawag ng babaeng iyon na shield bro sa lahat ng oras. Tinatreto nila siya bilang isang kalasag. Wala silang anumang nangyayari sa kanya. Isang bro, isa kang master of deduction. Pwede kang maging detective. Detective ka. Naramdaman ni Tyson na may katuturan ang mga salita.
Alam ko, Pablo, bilang tigre siya, hindi pa rin basta-basta ibibigay ang kanyang anak sa kanya kahit na may anak na si Terence. Katangahan lang iyon maliban kung si Terence ay isang lalaki mula sa isang makapangyarihang pamilya, ngunit siya ay isang kalasag lamang. Mahusay. Hindi namin sinayang ang aming paglalakbay. Naniniwala ako na kung patuloy kaming magsusumikap, tiyak na makukuha ko ang kanyang puso. Si Jerwin ay lubos na naudyok. Magsisimula na ang plano. Plan A. Ngayon. Natigilan si Tyson. Pero Jerome, sino ang dapat na magsagawa nito, hindi ba narito? Nandito ka, hindi ba? Hindi mo ba alam kung paano isasagawa ito? Sabay tayong gumawa ng plano, kaya dapat mong malaman. Kumunat ang noo ni Jerwin. Og. Oo, pero puro itim ang langit, natatakot ako kung mag-isa. Sabi ni Tyson habang nakatingin sa dilim sa labas maliban sa buwan, wala sa dalampasigan. Seryoso ka ba? Nagpapanggap ka na multo. Dapat sila ang matakot sa'yo. Ano ba ang dapat mong katakutin? Tatakbuhan ka ng mga tao kapag nakita ka nila. Single ni Jerwin. Bakit ang songgit mo? Ako. Ayos. Kinuha ni Tyson ang gawain, hindi naman niya hahayaan na si Jerwin ang multo, di ba? Siya dapat ang bida na nagligtas kay Cheryl mula sa kanya. Sa pag-iisip, lumabas siya sa kanyang tent at pumunta sa sasakyan para maghanda sa tent ni Cheryl. Ang tatlong babae ay naglalagay ng face mask, at ito ang unang pagkakataon ni Josephine na mag-enjoy ng ganito, kakaiba at nasa sabik. Hindi niya ito nagawa noon dahil hindi nila kayang bayaran ang mga luho na tulad nito. Ang lamig at kakaiba ang pakiramdam. Sabi ni Josephine habang nagtataka niyang hinawakan ang kanyang mukha na natatakpan ng maskara. Ito ay hindi patas, hindi ka kailanman gumamit ng anumang mga maskara sa mukha, ngunit ang iyong balat ay maganda pa rin. Nagtagal kami ni Cheryl ng mahabang panahon upang mapanatili, ngunit ang aming balat ay kasing ganda pa rin ng sa iyo. Sabi ni Yasi na medyo nababagabag habang sinisiyasat niya ang leeg ni Josephine. Bata pa kasi tayo. Kapag tumanda na tayo, hindi na ako magiging kasing ganda ng balat mo. Ngumiti si Josephine pero medyo nalungkot sa isiping iyon. Hindi pa huli ang lahat, maaari mo pa ring simulan at i-maintain ang iyong balat sa amin, magiging maganda pa rin ito sa hinaharap, hindi ba? Tila naramdaman ni Miss ang lungkot sa kanyang mga sinabi. Ako. Bamantong hininga si Josephine. Medyo mahal to, di ba? Ako. Hindi ko kaya. Medyo nakakahiya na sabihin ang mga bagay na ito ng malakas, ngunit hindi siya isang taong magpapanggap na hindi siya. Paano kung mahirap siya? May pera si Shield bro, nagsimula siya ng isang kumpanya ng gamot ngayon, at magiging isang malaking mayaman na bilyonaryo sa hinaharap. Sa kanya manggagaling ang pera ko sa hinaharap. Hindi ba't isa kang malaking asawa? Bakit mas maliit ka sa isang maliit na asawa ngayon? Sabi ni Yasi. Siya. Hindi madali ang kanyang pera, tama. Alam ni Josephine na may pera si Terence, ngunit hindi ganoon kabilis magbago ang kanyang pananaw. Mukhang medyo madali sa akin. Sa wakas ay nagsalita na si Miss. Paf. Tumawa si Josephine. Kahit na, mukhang kumikita si Terence sa kanyang pera sa mas kaunting problema kaysa sa aking ama. Seryosong sabi ni Cheryl. Hindi ganoon kalaki ang negosyo ng tatay ko, ngunit ang kumpanya ni Terence ay may daan-daang milyon at daan-daang milyong pera na umaago sa paligid matapos itong simulan. Daang milyon. Ito ay isang konsepto na napakalayo kay Josephine, hindi niya ito nakipag-ugnayan dati, ito ay isang numero na umabot sa kalangitan. Ang ilang libo ay isang malaking bilang sa kanila, pabayaan ang 100 milyon. Hindi niya naisip kung magkano ang pera nito noong kasama niya ito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya naiisip na habulin ang pera nito. Sa palagay ko, pag-iisipan ko ang mga bagay na iyon sa hinaharap. Umiling si Josephine. Tama, Josephine sis, hindi ka ba nagseselos na makitang magkasama sina Trixie at Shield bro? Sinimulan siyang tawagan ni Yasi tulad ng ginawa ni Trixie. Hindi. Umiling si Josephine. Napaka-generous mo. Tumingin si Yasi kay Josephine, iniisip na nagsisinungaling siya. Hindi kasing bukas palad mo, palaging pinag-uusapan ang pagiging maliit na asawa, sagot ni Josephine. Joke lang sa umpisa. Napahiya si Miss. Noon, nag-aalala kami tungkol sa kaligtasan ni Terence, kaya't sinabi namin ito. Hindi naman ganoon. Cheryl sis, bakit ayaw mong umamin?
Sabi mo gusto mo si Shield bro, di ba? Medyo nagpanik si Yasi. Kailan ko sinabi yon? Sabi ko ayoko sa kanya. Itinama ni Cheryl. Ganun ba? Mali ba ang naalala ko? Napakamot ng ulo si Yasi, nahihilo. Manong, paano ako magiging isang maliit na asawa kung gayon? Alam din ni Josephine ang personalidad ng Miss pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya nitong nakaraan habang alam niyang hindi niya sinasadya ang sinabi niya at gusto niyang iligtas ang mukha. Kung nagustuhan man ni Cheryl si Terence ay malinaw kay Josephine, nakasintahan ni Terence at lalong sensitibo sa mga bagay na ito. Ngunit, dahil hindi niya ito aaminin, walang dahilan para ilantad siya ni Josephine. Hindi bababasa, ang Miss ay mabait sa kanya sa lahat ng oras ngayon na walang puot. Ang lahat ay nakasalalay sa mga pagpipilian ni Terence kung pipiliin niya si Cheryl at Yasi kaysa sa kanya, wala siyang magagawa. 11:49. Si Terence ay nagpahayag sa kanya ng kanyang damdamin ng higit sa isang beses, ngunit naramdaman niya na si Terence ay napakabuti para sa kanya. Nakaramdam siya ng insecure. Lalo na kapag wala siyang maitutulong. Para siyang florera, isang bagay na makikita mo lang ngunit hindi magagamit. Huwag na nating pag-usapan yan. Umiling si Cheryl. Mayo muna, isang buwan pa bago ang graduation. Saang paaralan mo naisip ang mag-apply, Josephine? Hindi ko alam. Umiling si Josephine. Pero mag-a-apply ako sa ina-applyan ni Terence. Paano naman kayo? Kami. Napakunot ng noo si Cheryl. She wanted to be in the same college with Terence as well, natural, pero sinabi lang niya na hindi niya ito gusto. Bakit niya gagawin ito kung hindi niya ito gusto? Siguro pwede tayong mag-college. Magiging mabuting magkaibigan tayo at magbabantay sa isa't isa. Nakaramdam ng kaunting asim ang puso ni Josephine. Tila may nararamdaman si Cheryl para kay Terence, ngunit hindi si Josephine ang uri ng kaaway na gagamit ng hindi patas na taktika. Matapos makita ang kanyang intensyon, nagpa siya si Josephine na maging bukas palad at bukas at gawin ang imbitasyon. Oo, mabuti rin. Wala akong masyadong kaibigan. Maliban kay Yasi, ikaw na lang ni Terence. Medyo kumalma si Cheryl habang nagsasalita. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ni Terence at Trixie doon ngayon? Putol ni Yasi. Paano natin malalaman? Kumunat ang noo ni Miss. Ang paggawa niya ni Terence sa ibang babae ay hindi siya masyadong naging komportable, at kahit na malapit na siyang mamatay, nag-aalangan pa rin si Mengayo tungkol dito. Of course, she still understood logically na dapat niyang suportahan ang relasyon ng dalawa. Well, gusto mo bang tingnan ka ni Master Spy Yasi, tingnan mo kung ano ang ginagawa nila. Sabi ni Yasi habang nakasilip sa labas ng pinto. Pumunta ka kung gusto mo. Hindi kami ang nagpapadala sa iyo. Gustong malaman ni Cheryl ngayon pagkatapos ng sinabi ni Yasi ngunit nahihiya siyang aminin ito. Hindi ko alam. Hindi ako kasali. Umiling si Josephine. Okay, susuriin ko. Natuwa si Yasi. Hindi siya magiging Yasi kung hindi siya sumilip. Nagkatinginan sina Cheryl at Josephine. Si Josephine ang pinakanasangkot kay Terence, alam niya kung ano ang maaari nilang gawin, at tinanggap niya ito sa kanyang puso. Hindi mahalaga kung suriin niya o hindi. Si Cheryl, sa kabilang banda, ay hindi maaaring sumama kay Yasi, hindi ba ibig sabihin ay inalagaan niya si Terence? Hindi niya ginawa. Palihim na lumabas ng tent si Yasi at palihim na naglakad papunta kay Terence. Nakasuot na si Tyson ng itim na kapote, ang kanyang mga kamay ay may mga durog na guwantes habang ang kanyang puso ay pumipintig papunta siya sa tent ni Cheryl. Nakapaghanda na si Jerwin. Sa sandaling sumigaw si Cheryl, tatalon siya at susugod para iligtas siya. Kung tutuusin, tila si Terence at ang babaeng Fang na iyon ay dapat na gumawa ng ganoong uri ng mga bagay, at wala siyang oras upang iligtas si Cheryl kung siya ay sumigaw. Ang gawaing ito ay nahulog sa kanya. Talagang takot na takot si Tyson. Nagpapanggap siyang multo, pero mas nag-aalala pa rin siya na may mabangga siyang tunay. Isa lang naman siyang peke, kung tutuusin, at alam na alam niya, mababaliw siya kapag nakilala niya ang isang tunay. Pakiusap, mga Diyos sa langit, huwag mo akong pahintulutang makatagpo ng multo. Sigaw ni Tyson habang naglalakad. Lumabas si Yasi upang makita ang isang itim na figure na lumabas sa tent ni Jerwin. Nagtaka siya kung tungkol saan iyon.
At kaya, hindi siya pumunta sa lugar ni na Trixie at Terence, ngunit lumuhad sa buhangin para magtago. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng itim na figurang ito. Sapat na ang takot ni Tyson, at hindi siya lilingon sa kaliwat kanan. Ilagay iyon sa mahusay na kakayahan sa pagtatago ni Yasi. Hindi niya magawang makita siya. Si Jerwin ba o Tyson? Anong balak niyang gawin? Anong meron sa kapote, hindi umuulan? Sinusubukan ba niyang sumisid? Bulong ni Yasi sa sarili habang nakatitig sa kanya. Maingat na sumugod si Tyson, lumilingon minsan sa likod na parang nag-aalalang may sumusunod sa kanya. Itong Jerome, anong katangahang ideya ito? Hindi darating at ginagawa akong multo. Nakakatakot dito. Bulong ni Tyson habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinusubukang tapusin ang misyon. Nang makita si Tyson na palapit ng palapit sa kanilang tent, nagpa siya si Yasi na tanungin kung ano ang binabalak ng lalaking ito. At kaya, umakyat siya mula sa buhangin, at tumakbo sa likod ni Tyson, tinapik ang kanyang balikat. Ano? Ano ang nakakaantig sa akin? Nanigas ang katawan ni Tyson, nakatingin siya sa likuran niya pagkatapos ng ilang hakbang sa buong oras, at wala doon. Ano kaya ito? Ikaw pala. Bro, huwag mo akong takutin. Tama ka. Mahinang sabi ni Tyson. Isang bro, hindi ako matapang na tao, huwag mo akong takutin. Paano ko matatakot si Cheryl bilang multo kung tatakutin mo muna ako? Alam na ngayon ni Yasi na siya si Tyson, ngunit hindi niya inaasahan na magiging duwag ito. Kaya pinaplano niyang takutin si Cheryl Sis. Kaya pala ganito ang suot niya, at nakasuot din ng raincoat hood, kasama ang rubber gloves. So gusto niyang maging multo. Fine, ipapakita niya sa kanya kung ano ang hitsura ng isang multo. Hindi nagsalita si Yasi bagkus ay muling tinapik ang balikat ni Tyson. Inilabas niya ang kanyang dila. Isang bro, ano ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Maingat na tumalikod si Tyson, ngunit ang lahat ng kanyang mga balahibo ay tumayo mula sa panginginig nang makita niya ang tanawin. Isang maputlang multo na nakaputi, nakalabas ang dila sa kanya, sa likuran niya. Ang mukha ni Yasi ay natatakpan ng isang facial mask, at siya ay nakasuot ng puting sleeping robe, masyadong ilagay iyon gamit ang kanyang nakalabas na dila, at siya ay mukhang katulad ng tradisyonal na multo ng mga alamat, lalo na kapag sila ay nasa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Tyson ay nag-aalala tungkol sa mga multo sa unang lugar, kaya ang pagkakita nito ay nalipol lamang siya. Ghost ah! Isa itong multo. Sigaw ni Tyson habang tumatakbo palayo. Ngumiti ng masama si Yasi, naglabas ng victory hand sign. Duwag talaga ang lalaking ito. Bakit siya nagpanggap na multo sa mga tapang na iyon? 11:50. Nag-aalala si Cheryl na hindi pa nakakabalik si Yasi pagkatapos ng napakatagal na panahon. Nasaan siya? Walang anumang mga panganib sa beach sa gabi, ngunit ito ay madilim. Paano kung may aksidenteng nangyari? Palagi niya itong pinapagalitan, ngunit nagmamalasakit siya sa kanya. Josephine, saan sa tingin mo nagpunta si Yasi? Napakatagal na. Nag-aalala si Cheryl. Oo, paano kung may nangyari? Ganun din si Josephine. Siya ay magkaribal sa pag-ibig sa dalawa, ngunit mabuti pa rin silang magkaibigan. Ayaw niyang may mangyari sa kanila, o hindi niya tatawagan si Terence para iligtas si Cheryl noon kung hindi. Titingnan ko. Sabi ni Cheryl pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Sasama ako sayo. Umupo si Josephine. Ayos lang. Aalis ako mag-isa, mag-aalala siya kung babalik siya para walang makitang tao sa tent, sabi ni Cheryl. Sige, maghihintay ako dito. Mag-ingat ka. Tumango si Josephine bilang pagsang-ayon. Lumabas si Cheryl sa tent, ngunit ilang hakbang lang bago niya napansin ang isang itim na figure na tumatakbo patungo sa kanya, sumisigaw ng mga multo. Mga multo. Habang tumatakbo siya. Napatalon si Cheryl sa gulat sa nakita, tumatawag. Ah! Hindi naglakas loob na lumingon si Tyson habang umaarangkade siya, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang lalaking nabubuhay, na nakabangga ng isang tunay na multo. Nagalit kaya ang espiritu sa kanyang mga aksyon mula nang gayahin niya ito. Hindi nang ahas na tumigil si Tyson, patuloy siyang tumakbo mula sa multo sa likuran niya. Pero maya-maya, may lumabas na ibang multo sa harapan niya. Itinaas ni Tyson ang kanyang ulo ng hindi namamalayan, at nakita niyang nasa harapan niya ang puting mukha na multo kanina, medyo may kalayuan. FCK.
Natarante na si Tyson. Paanong gumalaw ng napakabilis ang multong ito? Wala man lang siyang nakita, at ngayon ay nasa harapan na niya ito. Pero noon, isa siyang multo. Siyempre, mas mabilis siya. Akala ni Tyson ay si Cheryl si Yasi. Ito ay sa ilalim ng liwanag ng buwan, pagkatapos ng lahat, at sa isang gulat, ang isa ay hindi magkakaiba sa pagitan ng mapuputing mukha ng dalawang babae at puting sleeping gown. Si Yasi ay hindi kasing tangkad ni Cheryl, ngunit wala siya sa estado para isaalang-alang ang mga ganoong detalye. Lalo siyang natakot nang makumpirma niyang si Cheryl ang multo noon. Napansin niya ang isa pang tent sa di kalayuan Yasi, Cheryl, at Josephine's tent. Isang pagsabog ng enerhiya ang tumama sa kanya habang siya ay umaakyat sa tent para magtago. Wala ng oras para harapin ang misyon ngayon, at wala siyang pakialam kung pagtawanan nila ang isang tulad niya sa pagtakbo. Mas gugustuhin niyang magtago sa likod ng mga babae kaysa mamatay. Medyo naguguluhan din si Cheryl sa kanyang mga kilos. Isang itim na figure ang sumulpot sa kanyang takot. Nasa kalagitnaan na ng gabi. Matatakot ang sino man. Ngunit nang marinig ang sigaw ng lalaki ay malinaw na siya si Tyson. Hindi na siya natatakot noon. Bakit siya matatakot sa isang tulad niya? Ano kaya ang sinisigaw niya? Mga multo. Si Tyson ay sumisigaw tungkol sa mga multo, kaya napatingin si Cheryl sa likod ni Tyson. Walang mga multo, tanging isang masaya at excited na Yasi ang kumakaway ng kanyang kamay. Tumakbo si Yasi papunta kay Cheryl, ngumiti ng pilit na hindi man lang siya makalakad ng diretsyo. Yasi, anong ginagawa mo? Anong meron kay Tyson? Hindi alam ni Cheryl kung bakit parang baliw ang takbo ng lalaki, pero kailangang si Yasi iyon. Ito ay malinaw na dito, tingnan ang ngiti sa kanyang mukha. Hehe, Cheryl, sa tingin mo mukha akong multo. Inilabas ni Yasi ang kanyang dila. Woo, multo ako. Paf! Nagsimulang tumawa si Cheryl, kaya ito ang dahilan kung bakit tumatakbo si Tyson. Si Yasi ang sinasabi niyang multo. Nagtataka ako kung bakit parang takot na takot siyang makita ako, akala niya multo ako. Haha, Cheryl, magkapatid naman tayo. Ang ganda ng teamwork. Masayang tumango si Yasi. Malamang naisip ni Tyson na makakapag-teleport ako o ano, tumatalon sa harap niya. Oh, nasaan siya? Sa tingin ko ay pumasok siya sa aming tent. Tumalon si Cheryl. Ano ang tungkol kay Josephine? Oh, pumasok siya sa tent. Tapos may kasiyahan na tayo. I wonder kung kaya bang tapusin ni Josephine sis ang trabaho. Nagningning ang mga mata ni Yasi. Tapusin ang trabaho. Huminto si Cheryl. Oo, makikita natin kung si Josephine sis ay isang magandang kandidato para maging kapatid natin simula ngayon. Seryosong tumango si Yasi. Naunawaan ni Cheryl ang ilang bahagi nito. May pinagbabatayan na kahulugan ang terminong kapatid na babae. Tumikim si Cheryl. Huwag ka lang magsalita ng ganyan, Yasi. Kailangan nating tingnan si Josephine. Nasa tent na si Tyson, akala niya ligtas na siya ngayon. Nakahinga siya ng maluwag. Great, nakauwi na ako. Ang biglaang pagbisita ni Tyson ay lubos na nagulat kay Josephine. Kung hindi siya magsasalita, hindi niya malalaman na ito si Tyson. Mas madilim dito kaysa sa labas, pagkatapos ng lahat, at hindi maintindihan ni Josephine kung bakit ang taong ito ay nasa kanyang paniniwala. Nasaan sina Cheryl at Yasi? Tinitigan ni Josephine si Tyson, nalilito. Sabay taas din niya ng ulo, napabuntong hininga nang makita niya si Josephine, nakaupo sa di kalayuan sa harapan niya. Shit, bakit nasa tent ang multo? Tumalon si Tyson, hindi ba ito ang tolden ni na Cheryl, Yasi, at Josephine? Nasaan sila, bakit may multo dito? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.